Talaga nga namang sino ang hindi maiinis, guys, sa ginagawa ni Senator Bato de la Rosa? Wala eh. Nananadya. Talagang consistent sa pagiging mamamatay tao, di umano. Mantakin nyo, guys, sa isang niyang interview, actually, bakit ko ba ito pinapanood? In-interview, itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam nyo naman, di ba, yung balita na tatakbo daw, di umano, bilang senador, itong tatlong Duterte. Si Pulong, si Baste, at si former President Duterte na uugod-ugod na sinabi niya na I am tired a little bit, tapos papatakbuhin pa ng mga hinayupak na to. Anyway, nung narinig ni Senator Bato de la Rosa na tatakbo daw bilang senador, itong tatlong to, tuwang-tuwa. Talagang grabe yung galak niya kasi hindi na daw siya malungkot, meron na daw siyang kasama. At mas masaya dahil nandoon daw po si Philip. See, nagdagdag ka pa ng isang pokmol. Bobo na nga si Robin, dinagdagan niyo pa ng isang bobo. Anyway, ito na nga guys. Nung tinanong naman siya kung ano yung kanilang magiging approach, dito nga po guys, kung sakaling manalo, itong trio Duterte na to at sila, alam niyo kung ano yung sabi? Ipagpapatuloy daw po nila guys yung extrajudicial killings, yung war on drugs campaign nila. Putang ina, sino yung hindi magagalit doon? Wala kayong ibang ginawa kundi patayin ang mga mamamayang Pilipino na up to this moment, puro mga fabricated ang mga ginagawa niyong krimen. Alam niyo kung bakit guys? Nauso noon yung palit ulo. Diba? May mga pulis na pasikat. Gustong makaangat. Anong gagawin nila? Yung mga nakachinelas dyan. Alam niyo yung mga nakachinelas? Mga may hirap, tricycle driver, construction worker, mga labandera, at kung ano-ano pa. Basta mga blue collar na tao. Mga may hirap. Alam niyo kung anong ginagawa ng mga pulis? Tinitegi nila. After itegi, ibibigay, ititimbre, o ito, nakategi bumbum na ako. So, dagdag reward na naman. Kahit hindi naman mga addict, pinapatay nila. Ano yung nangyari kay Kian? Example natin yan. Tingnan mo, controversial na nga yung issue nyo sa war on drugs. Yan ba talaga yung naisip mong plataforma ninyo? Sa lahat ng mga bobo, kayo talaga ni Robin Padilla yung pinaka-paborito ko. Ang sarap niyong pag-untugin, mga hayop kayo. Nanggigigil ako. Hindi na kayo naawa sa mamamayang Pilipino. Ikaw yung adik, hayop. Paano ko nasabi? Nagpahiring, guys. Tapos yung pinaniwalaan niya, yung Marites, yung Pidea Leaks, sinayang mo, putang ina, yung pera ng taong bayan. Sinayang mo yung pera namin, pampakain sa mga resource person na yan, na in the first place, yung hearing nyo, hindi naman totoo. Hindi nga sinabi ni Morales yung informant, di ba? Buwisit tong hayop na to. Nanggigigil talaga ako. Guys, kaya kailangan nating magsalita. Ibulatlat natin yung mga baho ng mga hayop na to nang hindi manalo kasi walang ibang ginawa. Ibabalik na naman nila ulit, guys, yung approach nila noon. Tapos kukontrahin nila yung gobyerno, magtotrol lang dyan sa loob ng Senado. Or else, mga Manchurian candidate, itong trio Duterte na to, kung totoo man, natatakbo talaga bilang senador, itong mga gunggong na to. Nagigigil ako. Anyway, ito yung interview, guys. Sino ba naman yung hindi magagalit dito? O pakinggan nyo. Baka makasama nyo yung tatlong Duterte sa Senado. Good news. Sana kung matuloy yung plano nila para we are not going to wage a lonely campaign with Senator Bongo. Dalawa lang kami. Madagdagan kami ng tatlong Duterte. Di masaya yung aming campaign trail. Campaign, ano hong isusulong nyo? Kung sakaling magkaroon kayo ng block, if I may call it a block dyan sa Senado, tatlong Duterte, De La Rosa, go. Ano hong isusulong nyo kung sakali? Andiyan pa si Robin Hood Padilla. Oh, yes, oo. Kung susurtahin pa si Philip Salvador, baka madagdagan pa tayo. Oh, putang ina, no? Hindi niya talaga nakalimutan si Padilla pati si Philip. Alam niyo, huwag kayong boboto guys ng artista. Hindi ko naman sa minamaliit ha, yung mga artista. Yung tendency kasi neto guys, nakikita niyo na yung pattern kay Robin Padilla. Di ba walang kaalam-alam sa batas? Walang kaalam-alam. Iboboto niyo pa rin ba? Diyos ko po. Ay, meron na ngang isang bopuls na senador na artista, magdadagdag pa kayo. Ano yung alam ni Philip? Siya na mismo yung nagsabi na hindi ako lawyer, wala akong alam sa batas. Gusto ko lang talagang tumulong sa mamamayang Pilipino. Eh, hindi naman nakabase sa pagtulong yung pagiging senador.
Nakabase yan dahil tagagawa kayo ng batas, taga-implement kayo ng batas. Hindi naiikot yung pagiging senador mo dahil gusto mong makatulong. Buwisit itong mga hayop na to, mga pabigat, mga deadweight kayo dyan sa Senado eh, kaya walang asenso ang Pilipinas dahil sa mga katulad ninyo. Kaya ginawa nilang retirement yung yung politika eh. Sino talaga hindi manggigigil sa mga hayop na to? Ang dami nang ang bobo, dadagdag pa kayo. Ay, Philip Salvador, magiging makakasama nyo rin. Ano ho yung magiging ninyo? Panghuli na lang. Anong isusulong ninyo sa Senado kung sakaling maging senador kayo? Isusulong namin kung ano yung pinagsusulong ng anong kabutihan na ginawa ng Duterte administration. may mabuti bang nagawa yung Duterte administration? Ang alam ko yung no smoking lang eh. Yun lang talaga yung alam kong magandang ginawa nila, yung no smoking. And the rest, wala na. Pinuno tayo ng korupsyon. Tapos pinuno ng dugo ang Pilipinas. Kulang na nga lang, ibenta tayo sa China eh. Wisit mga hayop na to. Pogo! See? May maganda bang ginawa yung Duterte administration? Siguro yung no smoking. Yun lang. Yung war on drugs, yung peace and order, yung corruption. War on drugs pa rin, Sen. Kahit even if it's getting you in trouble now, may iniimbestigahan No yung war on drugs. problem with us. We will continue that. We will continue that. O diba, putang ina, proud ka pa? Iko-continue mo pa yung pagiging mamamatay tao ninyo, di umano. Alam nyo guys, nung first year pa lamang po ni former President Duterte, nung naging presidente siya, ang accomplishment nila, yung pumatay, humigit 20,000 na mamamayang Pilipino ang nadali sa madugong drug war campaign ni former President Duterte, as in sobrang dugo. Grabe kayo, proud to be pa. Kaya dapat yung ICC pumasok na eh, kalampagin ng Pilipinas eh. Well, actually, mukhang malapit na. Mukhang malapit na. Malapit na talaga. So, feeling ko kaya tatakbo to para maging immune eh. May immunity ba, guys? Kung sakaling ikaw ay, target ng ICC tapos isang senador ka, may immunity ba? Kung ikaw ay isang senador lamang, I think yung immunity para lang sa presidente. If I'm not mistaken, educate me, correct me if I'm wrong. So, comment kayo kung immune yung senator dito sa ICC na to, kung sakali lang. We will continue kasi tingnan mo ngayon, bumabalik na naman sila. Wala pa akong nakausap na barangay kapitan o mayor dyan sa mga local chief executives, no? Na nagsasabi na okay naman kami, sir. Wala kami problema sa drugs ngayon. Okay. Lahat ng tinatanong ko, sabi nila is, andyan na naman sila, sir. Mabuti po yung panahon ninyo, sir. At takot yung mga gago na yan. Hindi nagpipakita. Takot kasi tinatakot ninyo. Sino ba naman ang hindi matatakot sa daanan na lalabas? Kaya sabi na lang natin alas 12. Baka malay mo mapagkamalan kang adik kahit hindi ka naman adik. Kaya natakot. Kasi nga, yung trabaho ninyo panggunggong. Nakakainis isipin guys streetwise tayo dito, lingwaheng kanto. Sino yung hindi matatakot na lalabas ng alas 9, alas 8, alas 10 ng gabi? Kung yung mga ginagawa ng mga trantadong pulis, kahit hindi ka naman adik, pagbibintangan kang adik. Diba? Sino yung hindi matatakot nun? Tinakot nyo yung Pilipino. Pinasakamay nyo yung batas. Kaya dapat managot kayong mga hayop kayo eh. Pagbabayaran nyo din yan soon. Pagbabayaran nyo din yan. Ngayon, andyan naman, siga na naman, bibinta na naman, sir. So, kawawa ang Pilipinas kapag hayaan yung mga tao na yan na mamamayagpag. Mas kawawa ang Pilipinas pag hinayaan namin kayo. Yun yung totoo. Wala namang problema kung may drug war approach kayo. Ang problema kasi dito, hindi nyo ginagawang fair. Talagang napaka-unfair yung ginagawa ninyo. Pasikat lang kayo eh, papapil lang kayo. Gusto nyo lang balabasin itong taong to, matapang to, ganyan-ganyan. Diba? Doon lang kayo magaling sa pananakot. Pero sa issue ng West Philippines, nagsasalita kayo? Hindi. Kaya nga nakakainis guys eh. Kailangan talaga supilin natin yung problema sa droga. Hindi po pwede forever yan sila ganyan. Although, kung sabihin natin, mahirap na mission yan, but somebody has to do it. Hindi natin pwede pababayaan yan, Ivan. Diba? Tanginang yan, ginawang accomplishment, yung yung drug war approach nila. See? Iboboto nyo ba yan, guys? Gusto nyo ulit mabalik yung Pilipinas sa napakadugo? Walang human rights? Ang inang itong mga hayop na to, hindi man lang kayo naawa sa buhay ng kahit isang mamamayang Pilipino. Ano tingin nyo dyan, mga baboy? Itong mga hungang na to.
Kaya sabi ko sa inyo guys, no more Duterte. Kasi pag nabalik yan, wala sa ayos ang Pilipinas. Nagdagdag pa sila ng isang tukmol. Ayaw nyo sa mga criminal offender pero supporters kayo ng mga ng mga criminal, ng mga mamamatay tao. 'Di ba? Gago. Si Kibuloy, supporters din kayo. O si Duterte na mamamatay tao, supporters din kayo. Ang inang to.